pinakamahabang longganisa, barbecue at pinakamaraming taong sabay-sabay na nagsupilyo. Ilan lamang sa mga nagluklok sa Pilipinas sa Guinness Book of World Records. Kamakailan muling nalagay ang bansa sa mga pahina ng libro. Pero hindi magandang balita kundi kapintasan ang pagkakaroon ng pinakamaraming kaso ng pagpatay. Paano tinutugunan ng mga otoridad ang isyong ito? Pinakamalaking sapatos, pinakamalaking parol, pinakamahabang barbecue, pinakamataas na hairstyle, at nag-iisang lead musician sa mundo. Ilan lang ito sa mga nagdala sa Pilipinas sa mga pahina ng prestiyosong Guinness Book of World Records. Mga natatanging kakayahan na may pagmamalaking Pinoy. Ngayong taon, muling pumasok sa Guinness ang Pilipinas. Pero ang record, bansang may pinakamaraming kaso ng pagpatay. Tatlong araw na naghihinagpis ang pamilya ni Mang Mike. Binaril ng sumpak ang anak niyang si Michael Jr. nung nakaraang linggo nang ipagtanggol nito ang nobya sa grupo ng kalalakihan. At meron siyang nakitang parang hindi niya alam na sumpak pala yun. Tubo, nakala niya tubo. Tatlong beses na inuundayan yung likod niya. Akala papaluin. Hanggang sa pangatlo, yun yung pumutok na. Wala umanong kaaway ang kanyang anak. Sigaw niya, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Talagang hustisya. Sa kanyang pagkamatay dahil hindi mo lang naranasan ang anak ko na magkapamilya. Ang pagpatay sa anak ni Mike ay isa lamang sa libo-libong kaso ng pagpatay na naitatala sa bansa kada taon. Sa tala ng Philippine National Police noong nakarang taon, sa kabuuang bilang ng crimes against person, 27% ang murder o halos 6,000 kaso, habang mahigit 11% naman ito ay homicide o halos 2,500 kaso. Sa katunayan, hindi bababa sa 5,700 ng kaso ng murder habang mahigit 2,400 ng kaso ng homicide sa bansa bawat taon sa nakalipas na isang dekada. Ibig sabihin, hindi bababa sa 22 kaso ng pagpatay ang naitatala ng pulisya araw-araw sa nakalipas sa 10 taon. Ayon sa Citizens Crime Watch, isang non-government organization na nagsusulong ng hustisya para sa biktima ng heinous crimes, may direktang relasyon ng problema sa ipinagbabawal na gamot sa mataas na kaso ng pagpatay sa bansa. Karaniwan umanong lulong sa droga mga kriminal sa likod ng mga pagpatay. Yung aming mga pinorosecute na heinous crime, 100% are drug-related. Nagdodroga yung mga kriminal. Ang nakakalungkot pa ayon sa grupo, ang ilang kriminal nananatili sa laya. Sa gitna ng tahimik na bukiring ito, nagpapalamig si Randy. Sa unang tingin, hindi mo isipin patong-patong na mga kaso ng pagpatay na isinampa laban sa kanya. Aminado si Randy na kargado ng droga sa ilang pagkakataon ng gawin ng pagpatay. Huli ko po ngayon inaano, isang prostrated homicide tsaka po murder. Pagkahay ka hindi mo maiwasan yun eh. Mismo ikaw nalulusob eh. Kahit na hindi ka niya inaano eh. Sa kabila ng kasong frustrated homicide, homicide at murder, nananatiling malaya si Randy. Bukod sa pagpapiyansa, nakakatulong rin daw ang pagkakaroon niya ng mga padrino. Yung tiyahin ko kasi, judge, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na gumawa nung unang kaso ko na mabaliwala sa isip ko na hindi ko na dapat gawin. Para nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin ko uli.
Kasi may tumutulong sa akin. Parehong kaso ng pagpatay ang homicide at murder. Pero murder, may intensyon o plano sa simula pa lang ng krimen, habang ang homicide ay hindi sinasadyang pagpatay. Ayon sa pulisya, hindi daw sila nagkukulang sa pagtugis sa mga kriminal na nasa laya tulad ni Randy. Meron naman tayong tinatawag na intelligence saka detective management system. So, alam mo kung sa isang bayan, isang local na pulis, kilala niyan sa isang bayan niya kung sino yung mga dati nang gumawa ng krimen at kilala nila kung sino yung mga dapat bantayan. Maigting daw ang kanilang kampanya sa pagpigil ng krimen tulad ng pagpatay. Kaya ang pagpasok ng Pilipinas sa Guinness bilang bansang may pinakamataas na kaso ng pagpatay, kinukwestiyon ng pulisya. I won't agree that the Philippines at any year will top the volume, the number of murder cases, because as a trend, bigger countries with bigger populations always have a bigger number of murder cases and even other number of crimes. At kahit pa ang pag-usapan natin ay murder rate per 100,000 population, ang Pilipinas ay hindi magiging una o number one sa pamantayan na yan. Git pa ng PNP, mataas ang kanilang crime solution efficiency. Sa isang daang krimen, yung 89 or 89 ay nasosolve. Kapag may sinabi tayong crime solved, sa police definition, yun ay lahat na cases na ang suspect, ang gumawa ng krimen ay nakilala, na-identify, na-imbestigahan, at sinampahan ng demanda. Sold but never convicted. See what I mean? They solve it. Okay, ito pumatay. But will you be able to convict? Hindi rin daw sapat na batayan ang datos ng pulisya sa tunay na bilang ng kaso ng pagpatay ayon sa Citizens Crime Watch. Don't ever believe on record the type of rate na sinasabi nila pirme. These are reported crime. Unreported crime, grabe sa dami. They report it to us but do not go to the authority anymore. What's the use? Ayon sa Gunless Society, isang non-government organization na laban sa pagdadala ng baril ng mga mamamayan, nakadaragdag din daw sa pagdami ng kaso ng pagpatay ang kawalan ng mahigpit na kontrol ng pamahalaan sa mga baril. Karaniwang gamit na baril ng mga kriminal sa pagpatay, loose firearms. Maraming namamatay dito gawa ng baril na hindi naman dapat mangyari. Yung mga loose firearms should be publicly destroyed, inventoried, and melted down for conversion into plowshares or any instrument or tool that will be productive. 5 taon ng gun for hire si Jerry. Kalaban sa politika at negosyo ng kanyang amo ang karaniwang biktima. Sa halagang 10,000 pataas, bawat buhay, winawakasan niya sa kalabit ng gatilyo. Nakita ko pang gumalaw yung tao. Dinaril ko sa batok. Yung pagdaril ko sa batok, tumiyaya. Pag tiyaya, kita kong gumalaw pa yung kamay. Binalikan ko ulit, nutukan ko ng isa pa sa pisngi. Malinis daw ang kanyang trabaho. Kaya ni isang kaso ng murder, walang naisampa laban sa kanya. Ang tanging niya naging asunto, illegal possession of firearms. Sadya daw na hindi lisensyado ang kanyang baril. Paano ko mapapalisensya yun kung yung trabaho ko ganito? Umiiwan ko minsan pagkabulong niya kasi nakagis ko lang. May contact naman kasi kami ng bilihan ng baril. Pero sa kabila ng maigpit na proseso ng pagkuha ng lisensya ng baril, lagana pa rin ang loose firearms. Sa tala ng PNP noong 2007, tinatayang halos 100,000 loose firearms sa bansa. Yung through yung amnesty natin, we have accounted some 20,000 firearms. Ito yung nag-avail ng amnesty last year na inopen natin yung amnesty
from 2000, November 14, 2007 to November 2008. So we have some 20,000 firearms that were recounted. Tama man o hindi ang naitala sa Guinness Book of World Records tungkol sa Pilipinas bilang bansang may pinakamaraming kaso ng pagpatay, hindi pa rin ay pagkakaila ang mataas na kaso ng krimen ito sa bansa. Magsilbi sana itong paalala sa mga otoridad na paigtingin pa ang kampanya laban sa krimen. Ako si Chico Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.